So, guys, grabe, sobrang ibi-bless na kayo. Parang ano lang, yung reading sa, feeling ko meron din kayong cancer sa inyong natal chart, mga kapiksi, i-check nyo na lang. Pero halos similar, guys. Meron kayong blessings in disguise, tapos swerte, no? At saka talagang maraming pera yung ma-attract nyo pagpasok nitong bagong taon. So, napakaganda ng money energy nyo, mga kapiksi. Kaya siguro kayo lapitin ng mga scam, no? Lapitin ng mga manloloko, ganyan, lapitin ng mga mangungutang. Kasi yung iba sa inyo talagang sobrang gumaganda yung status ng kaperahan nyo sa buhay. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading guys para ngayong January para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Leo. So ito yung money energy guys. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Leo. Ito guys. So, Leo, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread. Ito ay combination, mga kapiksi ng positive and negative energy. General reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Money affirmations guys. Money money come to me. Palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Palagi nyo lang sabihin yung mga affirmations na yan. Mga kapiksi, i-comment nyo na rin sa comment section. Kapag palagi nyo sinasabi yung mga affirmations na yan, definitely guys, mararamdaman nyo na unti-unting gumagaan and unti-unting pumapasok yung kaperahan sa inyong pamumuhay, mga kapiksi. Angel number 888 guys, i-check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Ito yung negative and positive, mga kapiksi. Yung negative energy dito, no, pagsubok ito guys. Maaring may backstab sa inyo sa kaperahan. I'm sensing na itong pambabackstab na to guys is from somebody na kakilala nyo. Pwedeng hiniraman kayo ng pera tapos hindi kayo bayaran, takbuhan kumbaga. Pwede rin naman na parang inimbita kayo, parang sikreto ito, no? Parang kumbaga parang in-invite kayo na mag-invest kayo sa kanya, ganyan. Tas nung nakuha na yung pera, parang tatakbuhan na kayo. Pero itong person na to, very aware siya ng ginagawa niya. Hindi kagaya ng iba, kasi yung iba, 'di ba? I-invite kayo, kunwari friend nyo, invite kayo, "Uy, Mars, maglagay tayo ng pera dito. Habang naglagay tayo ng pera dito, kikita tayo ng 30% isang buwan, ganyan. Tapos ganto, ganyan. Kahit ilan invest mo, pwede." Merong ganon, no? Pero yung kaibigan mo na yon, hindi nila alam. Sometimes hindi nila alam na nai-scam din sila. Si Maring kumita na, maglagay din tayo para kumita din tayo. So ganon, parang nainggit kasi nainggit, pero hindi nila alam na scam pala. Pero itong person na to guys, na manloloko sa inyo, alam niya to, no? Kumbaga alam niya na scam, alam niya na merong dirty tactic, whatever. Pero lalapitan pa rin kayo, i-approach pa rin kayo. Kumbaga meron talaga siyang ill intention na lokohin ka pagdating sa pera. So mag-ingat kayo guys sa paglalabas ng pera nyo. Make sure na suriin yung mabuti lahat ng pinapasok nyo. Hindi porket kakilala nyo, hindi porket kumare nyo, kumpare nyo, hindi porket kaibigan nyo, oo lang kayo ng oo, minsan ka mag-anak pa, no? Hindi porket mga ganon, oo na lang kayo ng oo. Pera nyo yan, pinaghirapan nyo yan, syempre pag nawala yan, masakit pa rin, di ba? So yeah, make sure na mag-ingat sa paglalabas ng pera. Yung iba sa nyo guys, parang nyo pa to, lover nyo or partner nyo or specific person nyo, parang dinedenggoy kayo pagdating sa pera. Let's say for example, kunwari nasa ibang bansa ka, LDR kayo, marami kang pera, dolyar, ganyan, real, dinar, yan yen, or kung magkano man, kung ano man yung yung currency dyan sa bansa mo, tapos padala ng pera sa kanya, hindi mo alam, nilulustay na pala niya yung pera mo dito, no? Sabihin, nagkasakit sa ganito, nagkasakit sa ganyan, kailangan ng pambili ng ganito, ganyan. Yung pala, kung san lang dinadala yung pera.
So, mag-ingat kayo guys. Panloloko pa rin yun. Alright? Other than that, mga kapiksi, for some of you, makaka-experience naman kayo ng mga blessing in disguise naman. Eto, may mga kapiksi, no, may mararamdaman kayong financial loss, no? Pagkawala. Pero yung pagkawala na yun, may kapalit yan na sandamakmak na blessings sa inyong mga kapiksi. Sometimes, kailangan natin maranasan yun. Yung mga pagkawala na yun, para ma-experience natin yung, kasi parang nire-route kayo. Nakikialam, nagkakaroon ng divine intervention, mga kapiksi. Nakikialam yung mga spirits sa pagdesisyon sa buhay mo para mailagay sa tamang landas. So, yung pinaka-example nito, like yung nangyari sa akin, hindi ko sinasabi na mangyayari din sa inyo, no? Pero yung example lang ng blessing in disguise is yung nangyari sa akin nung pandemic, bago ako mag-full blown sa YouTube, guys. Meron ako dalawang trabaho, home-based yon. Pero nung nag-pandemic, sabay na nawala. Isang linggo, no? Monday yung isa, Friday yung isa. Dalawa kasi yung home-based job ko noon. So, pareha siya nawala sa akin nung same week na yun, magkasunod. Nawala yung source of income ko na home-based jobs. Pero, dahil doon, nagpasya ako na mag full-time asikasuhin yung YouTube channel ko, and mas malaki pa yung blessings na kapalit kesa dun sa dalawang trabaho na nawala. So, kung hindi nawala yung trabaho na yun, malamang nagwo-work pa rin ako, and baka part-time na ako sa YouTube, compared ngayon na talagang kumbaga full-time na nandito ako sa YouTube, and nadagdagan pa ng Facebook tsaka Instagram. So, yun yung mga example, guys, ng blessings in disguise. May mawawala sa inyo, pero meron siyang ipapalit na mas magandang blessing sa inyo. So, more money ang kapalit nito sa inyo, mga kapiksi. So, i-mind nyo na to, guys, mga blessings in disguise. Mind blessing in disguise, mind kasaganaan, mind pagpapala, mind more money. Yan. I-comment nyo sa comment section, mga kapiksi, para talagang ma-experience nyo siya ngayong pagpasok ng January, guys. For some of you, you are being advised na magpahinga din, take a break, although kakatapos lang ng pahinga nyo, kasi kakatapos lang ng holiday nyo. Pero during this time, mga kapiksi, parang napag-isip-isipan nyo kung ano talaga yung gusto nyong gawin sa ayan, oh guys, grabe. Blessing in disguise na, swerte pa, no? Yan. Meron tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, guys, grabe. Sobrang ibibless na kayo. Parang lang yung reading sa, feeling ko meron din kayong Cancer sa inyong natal chart, mga kapiksi. I-check nyo na lang. Pero halos similar, guys. Meron kayong blessings in disguise, tapos swerte, no? At saka talagang maraming pera yung ma-attract nyo pagpasok nitong bagong taon. So, napakaganda ng money energy nyo, mga kapiksi. Kaya siguro kayo lapitin ng mga scam, no? Lapitin ng mga manloloko, ganyan. Lapitin ng mga mangungutang. Kasi yung iba sa inyo talagang sobrang gumaganda yung status ng kaperahan nyo sa buhay. So, guys, i-mind nyo na to sa comment section. Mind blessings, mind pagpapala, mind more money, mind swerte, mind good luck, mind good fortune. Yan. Talagang nakikita natin na sobrang ganda ng pagpasok ng kaperahan nyo ngayong January 2024, mga kapiksi. Alright? So, bless you, Leo. Tingnan natin ito. Ito yung mga money manifesting techniques, guys. So, shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto nyo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no, dahil
Meron tayong Christmas sale guys, hanggang December 31 na lang, ilang araw na lang yung natitira, so samantalahin nyo na guys habang may sale tayo. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free Pampaswerte Subliminal hanggang December 31, kaya mag-avail na kayo guys. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So with mga kapiksi, there are people who have money and people who are rich, mga kapiksi. Merong ibang tao na kahit marami silang pera, hindi sila rich, no? Yun yung mga tao na kapag dumadami yung pera, nag-upgrade din yung lifestyle nila so that they can feel rich, mga kapigsi. Ang nagiging ending is marami pa rin silang utang. So, yung mga example, di ba, pagka lumaki-laki yung bracket ng salary nila, nagka-car loan sila, nagka-house loan sila, and kung ano-ano pang mga loan, mga kapigsi. So, slave pa rin sila ng pagtatrabaho. Hindi pa rin sila nakakawala, no? And then there are people naman na talagang rich, mayaman, maraming pera, na walang mga utang, yung lifestyle nila mababa pa rin, simple pa rin, kaya they have more money, marunong sila mag-invest. And then there are people naman na kahit maliit lang yung sahod, mayaman pa rin kasi wala silang utang. So kung ikukumpara mo yung assets nila versus dun sa liabilities nung may mga malalaking sahod nga pero mas malaki naman yung liabilities nila, mas marami pa rin silang pera, yung iba nakakapag-ipon pa, no? So it all boils down to your lifestyle, mga kapiksi. There's no amount of money, mga kapiksi, that will make you rich, no? Walang ganon, kasi kahit na, sabi ko nga, kahit gaano kadami ng pera mo, kung hindi naman sustainable yung lifestyle mo, di ba? Pag nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng pagkakakitaan, nga na, no? And like I said nga, yung iba naman kahit maliit lang sahod pero may savings sila, hindi sila nakakatulog sila ng komportable kasi wala silang utang. So yun yung mga totoong mayayaman na tao, mga kapiksi. Alright? And there are those people na kahit sapat lang or kahit salat, nakakapag-share pa rin ng blessing sa ibang tao, 'di ba? Bakit nagagawa yun ng iba while others can't, no? So kayo na yung humusga. I'll leave it all to you guys. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo sa mga reading nyo and yung mga pinapamain ko sa inyo guys, i-main nyo na sa comment section. Ito yung ating 2024 kapalaran guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.